Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ko talaga pinaniniwalaan ang mga pamahiin. Lalo na yung sinasabi ng lola ko noon. Huwag kang magtuturo sa dilim. Akala ko, isa lang yon sa mga panakot ng matatanda. Hanggang sa ginawa ko mismo. At pinagsisihan ko. Lumaki ako sa probinsya. Kapag bakasyon, doon pa rin ako umuwi sa bahay ng lola ko. Tahimik ang lugar. Walang street lights. Kapag sumapit ang alas 9 ng gabi, halos puro dilim na lang ang paligid. Isang gabi, nakaupo kami sa labas ng bahay. Kasama ko ang pinsan ko. Nagkukwentuhan lang kami habang umiinom ng kape. Biglang may narinig kaming kaluskos sa may puno ng saging. Sabi ng pinsan ko, "May tao yata." Tinignan ko. May parang maitim na hugis na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Hindi gumagalaw. Hindi rin malinaw. Kaya natawa lang ako. Sabi ko, "Ayan ba?" Yun lang. Sabay turo ko gamit ang hintuturo ko. Biglang hinampas ng lola ko ang kamay ko. "Huwag." Medyo napalakas pa ang boses niya. Nagulat kaming lahat. Sabi niya, "Huwag kang nagtuturo sa dilim. Baka ituro ka rin pabalik." Hindi ko na lang pinansin. Akala ko ilang. Maya-maya, wala na rin yung maitim na hugis. Kinagabihan, natulog na kaming lahat. Bandang alas 3 ng madaling araw. Nagising ako. Parang may nakatingin sa akin. Alam niyo yung pakiramdam na may tao sa loob ng kwarto kahit hindi mo nakikita. Ganun. Pagdilat ko, wala naman. Tahimik. Pero hindi na ako makatulog. Habang nakahiga ako, may narinig akong mahinang katok sa bintana. Tok. 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 3 beses lang. Hindi ko binuksan. Kinabukasan, sinabi ko sa lola ko. Tahimik lang siya. Tapos tinignan niya yung hintuturo ko. Doon ko lang napansin. May maitim na marka sa dulo ng daliri ko. Parang pasa. Pero hindi naman masakit. Sabi niya, "Hindi ka ba nagturo kagabi?" Kinilabutan ako. Lumipas ang ilang araw. Hindi nawawala yung marka. At gabi-gabi, pakiramdam ko may nakatayo sa labas ng bintana. Hindi ko siya nakikita. Pero ramdam ko, parang naghihintay lang. Bago ako bumalik ng Maynila, sinabi ng lola ko ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Kapag may nakita kang kakaiba sa dilim, huwag mong ituturo. Dahil kapag itinuro mo sila, malalaman nilang nakikita mo sila. Akala ko matatapos na doon. Pero kahit nasa apartment na ako, may nangyayari pa rin. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, may nararamdaman akong may nakasunod. Kapag lumilingon ako, wala namang tao. Pero kapag inilalagay ko ang kamay ko sa bulsa, nahahawakan ko pa rin ang dulo ng hintuturo ko. At naroon pa rin ang maliit na maitim na marka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nawawala. At sa tuwing may nakikita akong kakaiba sa gilid ng paningin ko, hindi na ako nagtuturo. Dahil baka, may tumuro rin pabalik sa akin. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.